Dear Miss Kay, isang kasalanan ang nagawa ko dito sa Hong Kong. Isang kasalanan na alam kong sisira sa pamilya ko, pati na rin sa pagkakaibigan ng asawa ko at ni Rod. Hindi ko na alam kung paano pa ang gagawin ko ngayong nagdadalang tao ako dito sa Hong Kong. Sana po ay mapayuhan niyo ko. Ito po ang aking OFW confession. Ang secret affair namin ng kumpare naming si Rod. Ako po si Madeline. Hindi ito madaling kwento, lalo na't may mga taong masasaktan kapag nalaman nila ang buong katotohanan. Pero kung may isang lugar man na kaya kong maging totoo, dito iyon sa inyong channel, Miss Kay. May asawa ho ako. 2 ang anak namin ni George. Isa siyang public school teacher sa Pinas. Tahimik siyang lalaki at responsableng ama. Halos buong buhay niya ay nakatuon sa pagtuturo at sa pamilya namin. Wala akong masasabing masama sa kanya. Kaya nga masakit ang aaminin ko. Nasa Hong Kong ako ngayon bilang OFW. Domestic helper. Hindi naman ito ang unang beses kong lumayo sa pamilya ko. Pero ito ang unang beses na pakiramdam ko'y tuluyan akong naputol sa buhay na iniwan ko sa Pilipinas. Ang mga anak ko'y naiwan sa asawa kong si George. Ako ang nagdesisyong umalis dahil kailangan namin ng pera. Sa totoo lang, hindi naman kasi sapat ang kinikita niya. Masakit isipin na nababaon din naman ang asawa ko sa loan, lalo na nung kinailangan naming magpatayo ng bahay. Walang natitira sa kanyang sinasahod, kaya naman dahil doon, nagdesisyon na rin akong tumulong sa kanya at mangibang bansa. Gusto kong mabigay o maibigay sa mga anak ko ang mas maayos na kinabukasan. Iyon ang palagi kong sinasabi sa sarili ko. Pero hindi ko naman akalain, Miss Kay, na sa pagtungtong ko sa dayuhang bansa, bubulaga sa akin ang isang problema. Si Rod, ang kumpare namin, matagal na namin siyang kilala. Ninong siya ng bunso naming anak, kaibigan ng asawa ko. May asawa na rin to sa Pilipinas, at bago siya umalis papuntang abroad, kakakasal lamang nila. Masaya kaming lahat noon, walang bahid ng kahit na anong pagdududa. Si Rod yung tipo ng lalaking palabiro, madaling kausap, marunong makisama. Kumbaga, may sense of humor ang lalaki. Pero hindi ko kailanman naisip na magiging bahagi siya ng kwentong ito. Nakita kami sa Hong Kong nang hindi sinasadya. O baka naman sinadya talaga ng tadhana. Una kaming nagkita sa isang maliit na remittance center sa Mongkok. Nakapila ako noon. Pagod galing trabaho nang marinig ko ang boses na pamilyar. Madeline! Akala ko nagkamali lang ako. Pero paglingon ko, siya nga. Si Rod. Payat ng kaunti kumpara noon, pero parehong-pareho pa rin ang ngiti niya. Nagkumustahan kaming dalawa, tipikal na tanungan. Kumusta ka? Sabi niya sa akin. Ayos lang naman. Small world talaga, no? Oo nga eh. Buti naman at meron ako makakausap dito na kakilala ko. Walang mali siya. Walang kahit anong kakaiba. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang nakahanap ako ng kasangga dito sa abroad. Siguro dahil nga may kakilala akong biglang naging bahagi ng buhay ko dito sa banyagang bansa. Siguro dahil pareho rin kaming malayo sa mga asawa namin. Mula noon, paminsan-minsan ay nagkikita na kami. Minsan, sabay kaming kumakain kapag day off. Minsan nagkakape sa park tuwing day off. Palaging may distansya, palaging may paalala sa sarili ko na magkaibigan lang kami. May asawa ako at may asawa siya.
Magkumpari kaming dalawa. Pero habang tumatagal, parang mas nagiging madali ang lahat pagkasama ko siya. Kay Rod, ako nakakapagkwento ng pagod ko, ng lungkot, ng pangungulila sa mga anak ko. Kay George kasi, bihira rin naman kaming makapag-usap ng mahaba. Laging saglit lamang na tawag. Pagod siya, pagod din ako. Unti-unti, parang nagiging routine na lang ang lahat. Kay Rod, pinapakinggan niya ako. At yun ang kailangan na kailangan ko. Isang gabi, nagkataon na pareho kaming day off kinabukasan. Nauwi kami sa isang maliit na apartment na inuupahan niya kasama ang dalawa pang Pinoy. Wala noon yung dalawa, kaya kami lang ang naroon. Simpleng usapan lang ang plano. Manunood ng TV, kakain ng instant noodles, magkukwentuhan. Wala namang masama. Pero doon pala unang may mangyayari sa amin, Miss Kay. Doon nagsimula ang mga sandaling hindi kayang pigilan. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit. Hindi ko alam kung sino ang unang nagbigay ng pahintulot. Ang alam ko lang, may linya kaming tinawid. Nagsimula lang sa pagdampi ng balat namin hanggang sa nakaramdam kami ng init. Kakaibang init at kuryente. At nang magkatinginan kaming dalawa, doon na naglapat ang labi naming dalawa. Pwede ba, Mare? Anya. Napalunok ako noon, Miss Kay. Hindi ako nakasagot noon. Nanginginig talaga ako at the same time, nakakaramdam din ako ng init. Nung hindi ako tumugon, doon niya ako hinalikan. Hindi na ako nakatanggi. At doon may nangyari sa amin. Walang pangako, walang salita. At nang matapos kami, parehas kaming hinihingal at tila hindi makapaniwala. Pareho kami nung nakaupo, parang walang lakas magsalita. Umuwi ako noon na mabigat ang dibdib. Pakiramdam ko may nabasag sa loob ko. Kinaumagahan, tinawagan ako ni George. Kinuwento niya ang tungkol sa mga bata, ang nangyari sa school, at sa mga ordinaryong araw niya. Nakikinig ako noon sa kanya pero wala doon ang atensyon ko. May lihim-lihim o may lihim akong daladala at inaalala. Lumipas pa ang mga araw, Miss Kay. Hindi pa doon natapos ang lahat. Sa halip na umiwas, mas lalo kaming napalapit ni Rod. Pareho naming alam na mali. Pareho naming sinasabi na ito na ang huli. Pero sa bawat paalam, may kasunod pang pagkikita. Sa bawat pangakong titigil na, may bagong dahilan para magpatuloy. Hindi ko naman mahal si Rod. Alam ko yun. Mahal ko ang asawa kong si George. Sa paraang alam kong kaya ko. Pero dito sa Hong Kong, sa pagitan ng trabaho at pangungulila, may mga sandaling mas pinili ko ang pakiramdam na may kasama, kahit na alam kong bawal. Sa paglipas ng buwan, Miss Kay, nagsimula kaming magka-chat ni Rod. Doon ko napagtanto na hinahanap-hanap ko na siya. Nagkukumustahan. Una, hindi namin pinag-uusapan yung nangyari dahil parang nagkakahiyaan pa kami. Pero sa bawat mensahe, parang may unti-unting humihila sa akin papalapit sa kanya. Una, chat lang tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho. Kapag tapos na akong maglinis at nakahiga na sa maliit kong kwarto. Kapag tahimik na ang buong bahay. Kapag tapos ko na rin kausapin ang asawa ko at ang mga anak ko. Doon, pumapasok ang pangalan ni Rod sa screen. Nagkaka-chat kaming dalawa. Lihim. Pagod ka ba? Medyo. Ikaw? Pagod. Pero pag nakakausap naman kita, nawawala ang pagod ko eh. Ganun lagi ang linyahan niya. At sa di ko malaman na dahilan, kinikilig ako. Na para ba akong teenager na kinikilig sa kanyang crush.
Pero sa pagitan ng mga simpleng linya, may kakaibang saya akong nararamdaman. Hanggang sa unti-unti, tumatagal ang usapan, humahaba ang bulahan. Minsan, bigla siyang nagbibiro. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Madeline. Bukod sa napakatahimik mo pa rin babae, katulad ka pa rin ng dati. Maganda ka pa rin. Talaga? Bola ka talaga. Pero ikaw alam mo, ang daldal mo pa rin. Tapos may kasunod na tawa na emoji. May mga sandaling mapapatitig na lang ako sa phone ko. Nag-iisip kung magre-reply pa ba ako o ititigil ko na. Pero sa huli, palagi pa rin akong nagre-reply. Hanggang isang gabi, nagulat ako sa tanong niya. Masaya ka ba, Madeline? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihin na, oo, masaya ako. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam eh. Sagot ko na lamang. Ikaw? Masaya na nandito ka. Reply niya matapos ang ilang minuto. Doon nagsimula ang pagiging totoo namin sa isa't isa. Ang pag-amin na hindi namin nasabi o masabi sa mga asawa namin. Mga pagod na hindi namin kayang ipakita. Mga kulang na pilit naming tinatakpan. Madalas na rin kaming nakikita. Hindi na lamang aksidente. Pinaplano na naming dalawa ang paulit-ulit na pagkikita. Isang hapon, magkatabi kaming nakaupo sa may bench nang bigla niyang sinabing, "Namiss talaga kita." Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa harap, pero ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. "Namiss din naman kita, Rod." Mahina akong sagot. Simpleng salita lang pero para sa akin, may pintuang tuluyan nang nabuksan. At mula noon, nag-iba na ang tono ng mga chat namin. Ano bang suot mo ngayon? Gusto mo bang makita? Kung pwede, nakahiga ka na ba? Yup, nasa kwarto na. Nakahiga. Tapos na rin ako sa trabaho eh. At alam niyo naman na siguro kung saan mauuwi ang mga ganong klase ng usapan. Walang kaalam-alam ang asawa ko sa mga pinaggagawa ko sa abroad. At wala siyang kaalam-alam na ang kaibigan niya pa ang naging kalaguyo ko. Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Rod? Yes, Madeline. Kung nandito ka lang ngayon, di sana. Hindi ko na tinapos yung sasabihin ko. Pero siya nag-reply. Kung nandyan lang ako, di sana kanina pa tayo magkayakap. Kinabahan ako noon. Gusto ko sanang burahin pa yung chat ko. Gusto ko sanang umatras pero hindi ko talaga magawa. Para bang sa bawat salita, mas lalo akong na-addict. Buwan noon ng April, nung magbakasyon ako ng Pilipinas. At si Rod, tinoon niya rin ang uwi niya. Pinag-usapan namin, pinlano namin para sabay kami. Para magkasama kami. Umuwi ako ng Pilipinas na may kaba at pananabik. Sinorpresa ko sila at tuwang-tuwa ang mga bata, lalong-lalo na si George. Nagulat talaga sila nung makita nila ako. Kitang-kita ko sa asawa ko ang saya. At nung makita niya ako, agad niya akong nilapitan at niyakap. Sa pagkakalapat ng katawan namin, doon ako nakaramdam ng konsensya. Naiiyak ako noon pero pinipigilan ko ang sarili ko. At gaya ng dati, pinagluto niya ako. Kinumusta ako, ang trabaho ko sa Hong Kong, kung pagod na pagod daw ba ako. Nagkwento naman siya tungkol sa eskwela. Pinilit kong ibalik ang sarili ko sa pagiging misis at ina. Sinubukan kong ibaon muna ang lahat ng alaala namin ni Rod. Hanggang sa ikatlong araw. Mahal, nag-jet pala si paring Rod ah. Kakauwi niya lang rin pala. Pupunta raw siya dito, makikipag-inuman, ayos lang ba? Oo naman mahal, baka namimiss mo na rin ang kumpare mo. Nung dumating si Rod,
Agad na nagtama ang mga mata namin. May dala siyang pasalubong para sa mga anak ko. May ngiti na para bang nahihiya. Naroon din ang asawa niyang si Maring Camila. Pero saglit lang si Mari noon. May lakad daw kasi ito. Nagkwentuhan lang kaming dalawa ni Maring Camille tungkol sa mga buhay-buhay. Walang kaalam-alam to na may nangyayari sa amin ng asawa niya. Na pinagtataksilan namin siya. Bandang 5:00 ng hapon nang magpaalam na rin si Camille. Naiwan kaming 3 sa may sala. Ako, si George, si Rod. Parang walang nagbago mula noon, pero alam ko, may nag-iba. Nagkayayaan na silang mag-inuman kinagabihan. Patagal na raw silang hindi nagkakausap ng ganito. Bilang kumpare, bilang magkaibigan. Nagluto ako noon ng pulutan nila. Nagbukas naman sila ng bote. Tawanan, kwentuhan tungkol sa abroad, sa trabaho ng asawa ko. Nakaupo lang naman ako nun sa gilid, nakikinig sa kanilang dalawa. Pero sa bawat tawa ni Rod, bawat sulyap niya sa akin, may kahulugan yun. Parang hiyang na hiyang ka sa abroad ah. Napakaganda ng katawan mo ngayon. Natawa na lamang si Rod sa biro ng asawa ko. Ikaw pare, mukhang stress pa rin sa trabaho ha? Naku, ganun talaga pag teacher. Natatawang sabi naman ni George. Habang nakaupo kaming 3, nagtatagpo ang mga mata namin ni Rod ng lihim. Isang ngiti ang sumisilay sa kanya. Ngiting parang nagsasabing, pare, ang asawang katabi mo, sa abroad sa akin. Sa ilalim ng mesa, habang nag-aabot ako ng plato, nagtatagpo ang mga kamay namin ni Rod. Mabilis lang pero sapat para magising ang diwa ko sa kanya. Habang tumatagal ang inuman, lumalalim ang kwentuhan. Hanggang sa tuluyan ng malasing ang asawa ko. Bandang hating gabi noon, nakapikit na siya sa may upuan. Tinulungan ko siyang tumayo at inilalayan na pumasok na sa kwarto. Ayun nga, humilik siya agad dahil sa kalasingan. Paglabas ko ng kwarto naming mag-asawa, nandun pa rin si Rod sa may sala. Nakaupo na para bang naghihintay. Umupo ako sa tabi niya. Ramdam ko ulit ang kaba sa dibdib ko. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Ayos lang, sagot ko. Ikaw? Hindi ko alam. Ang weird bumalik dito. Nagkatinginan kaming dalawa. Tumayo siya. Hindi niya ako hinawakan agad. Para bang hinihintay niya akong umatras, pero hindi naman ako umatras. Madeline, bulong niya. Kapag ayaw mo na, hindi Rod. Mabilis kong sagot. Ayokong tapusin ang kung anumang meron tayong dalawa. Malulungkot ako. Alam mo namang ikaw ang naging sandalan ko sa Hong Kong, di ba? Lumipat kami sa kusina. Mas malayo sa mga kwarto. Doon kami nag-usap nang halos pabulong. Miss na kita. Sabi niya, miss na rin naman kita eh. Akala ko tapos na to pag uwi natin. Pero hindi eh. Mahirap. Sabi ko sa kanya. Ako rin naman, Madeline. Pero nandito na tayo. Bahala na. May bigat ang bawat salita. May takot. Pero kasabay noon, nananabik kami pareho. Hanggang sa hinayaan na namin ang sandali. At sa loob lang ng segundo, parehas na kaming nakakulong sa bisig ng isa't isa. Habang magkalapat ang mga labi namin. Saglit lamang na sandali yun. Dahil natatakot kami na baka makita kami. Ang importante na lang noon, natugunan namin ang pangangailangan ng isa't isa. At pagkatapos, mabilis siyang nagpaalam na aalis na. At ako naman, bumalik sa kwarto naming magsawa at tumabi kay George. Habang nakahiga ko, pinagmasdan ko ang asawa ko na mahimbing nang natutulog. Walang kamalay-malay sa kakatapos lamang na naganap sa amin ng kaibigan niya. Isa lamang ang lumabas sa labi ko noon. Sorry, mahal. Kinaumagahan, normal lang ulit. Nag-almusal kaming pamilya. Nagtatawanan kasama ang mga bata.
Para bang normal na umaga. Kinagabihan nung nag-open ako ng account kong isa, yung account na hindi alam ng asawa ko. Tinignan ko kasi kung may chat si Rod. Doon ay patago kaming nag-usap na dalawa. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Hindi ako nakatulog kagabi eh. Ako rin naman. Miss na kita ulit. I miss you too. Maikli lang yun, pero punong-puno ng kataksilan. Sa paglipas ng mga araw, naging abala kaming pamilya. Parang sinadya ng panahon na punuin ng bawat oras. Parang wala akong panahong mag-isip. May bisita sa bahay, may mga lakad ang mga bata. Hindi muna kami nagkausap ni Rod. Hindi dahil sa napagkasunduan namin, kundi dahil pareho rin kaming may kanya-kanyang mundo noon. Si Rod kasi ay nagbakasyon muna sa probinsya nila kasama si Maring Camille. Nakita ko kasi sa mga litrato. Hindi ako nagselos, o baka nagselos ako, pero pinili kong huwag pansinin dahil alam kong wala naman akong karapatan. Asawa niya yun. At ako, dakilang kabit. Nandito lang ako sa bahay, inuubos ang oras kasama ang mga anak ko. Hatid sundo sa eskwelahan, kwentuhan sa gabi, at sabay-sabay kaming kumakain. Pinagmamasdan ko sila na parang sinusubukan kong iukit sa isip ko ang bawat kilos nila, bawat tawa nila, at ang bawat yakap nila sa akin. Para bang kailangan kong mag-ipon ng alaala. At sa paglipas ng araw, dumating ang araw ng pagbabalik ko sa Hong Kong. Umaga pa lang gising na ang mga bata. Tahimik ang bahay pero mabigat ang dibdib ko. Alam nila, ramdam nila, kahit hindi pa sinasabi, alam nilang aalis na naman ako. Habang inaayos ko yung maleta, nakaupo sila sa may kama, nakatingin sa akin. Ang bunso ko biglang lumapit at yumakap sa bewang ko. Maigpit at parang ayaw bumitaw. Mama, saglit lang naman no, sabi niya. Oo naman, sagot ko agad. Saglit na lang. Hindi ko alam kung para kanino ang sagot ko. Para sa kanya o para ba sa sarili ko. Tumango siya pero namumula na ang mata. Ang panganay ko, pilit na nagmamatapang. Pero nang yakapin ko, doon na siya bumigay. Doon na siya umiyak. Sa sala, nandun na si George. Nakatayo lang, hawak ang susi ng gate. Alam ko ang itsura niyang yun. Pilit na nagpapakatatag. Ayaw ipakita ang lungkot. Nilapitan ko siya. Di bale, sabi ko sa mga bata, babalik naman ako ulit eh. Tumango na lang sila at hindi na nagsalita pa. Tinanggap na lang nila. Niyakap ko si George. Mahigpit at matagal. Para bang sinusubukan kong ibalik ang lahat sa yakap na iyon. Mahal? Ikaw nang bahala sa kanila ha? Oo mahal, sagot niya. Mag-iingat ka palagi dun ha? Sa airport, habang naglalakad ako papalayo, hindi na ako lumingon pa. Ayokong makita ang itsura nila habang papaalis ako. Ayokong magbago ang desisyon ko. Pagdating ko ulit sa Hong Kong, sinalubong na naman ako ng pamilyar na amoy ng lungsod. Mabilis ang bawat kilos ng mga tao. Walang may pakialam. Bumalik ako sa trabaho. Parang walang iniwang pamilya. At parang walang tinatagong kwento. Isang linggo ang lumipas bago kami muling nagkausap ni Rod. Isang simpleng message lang. Nakarating ka na? Hindi agad ako sumagot. Binasa ko lang. Huminga ako ng malalim tsaka ako nag-reply. Oo, ikaw. Next week pa ako. Sabi niya. I miss you. Namiss na kita. Hindi ko alam ang isasagot ko. Dapat ko ba siyang replyan o hindi? Hanggang sa napagdesisyonan ko miski na wag na lang munang pansinin yun. Paminsan-minsan na lang kaming nagkaka-chat. Hindi na madalas. Kumustahan na lang. Para bang iniiwasan ko na rin. Parang pareho na rin kaming takot na bumalik ang lahat kapag bumalik siya. May mga gabing gusto kong magtanong kung kumusta siya. Pero hanggat maaari, pinipigilan ko na ang sarili ko. May mga gabing gusto kong ikuwento sa kanya kapag nahihirapan ako. Pero pinipigilan ko. Isang gabing nag-message siya.
Babalik na ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Sumagot lang ako ng, ingat ka. Wala nang kasunod. Mabilis lumipas ang mga buwan at araw. Isang buwan na rin pala. Mula nung makabalik ako sa Hong Kong. Hindi na kami nakikita ni Rod. Naging busy na rin kami sa kanya-kanya. Hanggang isang araw, Miss Kay, biglang gumuho ang mundo ko. Hindi ko agad napansin ang pagbabago sa katawan ko noon. Sa una, iniisip ko baka napagod lang ako. Kulang sa tulog. Madami kasi akong ginagawa. Dagdag pang lamig ng Hong Kong. May mga umagang nahihilo ako, pero binabaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili ko wala lang yun. Hanggang isang umaga, nasuka ako sa banyo ng amo ko. Wala namang dahilan. Wala naman akong kakaibang kinain. Nakahawak lang ako sa lababo, pawis na pawis, nanginginig. At nung tumingin ako sa harap ng salamin, doon ko unang naramdaman ng takot. Binilang ko sa isip ko yung mga araw. Dahan-dahan, ayokong magkamali. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang hinala ko. Kailan pa nga bang huling regla ko? Ilang linggo na ba? Pinipigilan ko ang sarili ko. Ayokong malaman ang katotohanan. Ayokong isipin na tamang hinala ko. Natatakot ako. Anong gagawin ko? Isang gabi, matapos ang day off ko, mas pinili kong bumili ng pregnancy test para sa ikakatahimik ko. Pagdating ko doon sa kwarto ko, parang may bato sa dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako noon, Miss Kay. Nung time na yon, halos maiyak na talaga ako. Sobrang tahimik noon, na para bang hininga ko na lang ang maririnig ko habang hinihintay ang resulta. Nakaupo ako sa may sahig, yakap ang tuhod. Ayokong tumingin agad, dahil parang alam ko na agad ang resulta kahit hindi ko pa nakikita. Pero sa kabilang banda ng isip ko, umaasa pa rin ako na sana hindi. Na sana mali ang hinala ko. Sana hindi ako buntis. Ngunit nang tingnan ko, bumulaga sa akin ang 2 guhit. Natawa pa ako ng mahina. Parang hindi totoo ang nakikita ko. Baka mali lang. Pero kahit anong pilit ko, kahit anong gawin ko, nandun pa rin yung guhit. Klarong-klaro. Buntis ako. Para akong nawalan ng lakas noon, Miss Kay. Hindi ko alam kung ilang minuto na ba akong nakatulala. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang mga anak ko. Ang asawa kong si George, ang pamilya ko, hindi si Rod. Hindi ang nangyari, kundi ang buhay na meron ako bago ang lahat. Doon ko napagtanto na totoo pala talaga, no? Na nasa huli talaga ang pagsisisi. Kinabukasan, kausap ko si George sa video call. Kumustahan kaming dalawa, pati na ng mga bata. Pero hindi ko masabi-sabi sa kanila ang pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ko kaya. Tinititigan ko lang ang mukha niya. Iniisip kong paano ko ba sasabihin sa kanya? O kung sasabihin ko nga ba? Kung aaminin ko ba? At kung aaminin ko, anong mangyayari? Itatakwil niya ako? Ihiwalayan niya ako? Paano ang mga anak ko? Paano ang buhay ko? Hindi ko gusto to. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako. Hindi dahil buntis ako, kundi dahil alam kong kahit anong gawin ko, may masasaktan. Hindi ko agad sinabi kay Rod ang lahat. Ilang linggo ko ring nilihim. Ilang araw akong tulala, hindi makapagtrabaho ng maayos. Napapansin na nga ng amo ko. Hanggang isang gabi, nag-message si Rod. Okay ka lang? Kumusta ka? Matagal bago ko sumagot. May sasabihin ako. Ano yun? Pinili ko ang mga salita ko. Dahan-dahan. Buntis ako, Rod. Matagal ang pagitan bago siya nag-reply. Akala ko nga hindi na siya sasagot. Akala ko babaliwalain niya lang ang chat na iyon. Pero nag-vibrate ulit ang phone ko. Sigurado ka ba? Oo. Kailan mo nalaman? Kamakailan lang. Hindi siya galit, pero ramdam ko ang takot. Takot niya. Sa nangyayari. Sa akin ba talaga? Tanong niya.
Hindi ko na kailangan pang sumagot. Alam niya. Alam naming pareho. Madeline, hindi ko pa alam kung anong gagawin. Ako rin. Hindi ko alam, Rod. Sagot ko. Hindi siya nangako ng kahit na ano. Hindi rin naman ako humingi ng kahit na ano. Anong plano mo? Tanong niya. Hindi ako sumagot agad. Dahil yun din ang tanong ko sa sarili ko. Wala akong malinaw na sagot. Hindi ko alam. May pamilya ako, Rod. Alam mo naman yan, di ba? Sabi ko. Alam ko. Sagot niya. May pamilya rin naman ako, Madeline. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng sitwasyon. Ngayon ay pareho na kaming nagtuturuan kung ano ang dapat gawin. Sa mga sumunod na araw, hindi na kami masyadong nag-usap. Sa gabi, hinahawakan ko ang tiyan ko kahit wala pa akong nararamdaman. Iniisip ko ano bang klaseng buhay ang dadatnan ng batang to. Kung magiging lihim ba siya, magiging dahilan ba siya ng pagkawasak ng pamilya ko. Iniisip ko si George, ang mga anak ko, kung paano ko haharapin ang katotohanan. Kung hanggang kailan ako magsisinungaling. O kung mas tama bang aminin ko na lamang ang lahat. Kahit ang kapalit nun ay gumuho ang mundo ko. Hindi ko na talaga alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang alam ko lang, may buhay nang nabuo dahil sa mga maling desisyong ginawa ko. At ngayon, hindi na ako pwedeng umatras. Ngayon, kaya ako nagsulat sa channel na ito para humingi ng payo sa inyo. Ano bang dapat kong gawin? Litong-lito na ako sa mga oras na to. Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Hindi ko na alam kung paano pakakausapin ang asawa ko. At si Rod. Hindi ko alam. Hindi naman siya nagchat-chat. Hindi kami nagkakausap. Wala akong alam sa nangyayari sa kanya, kung anong iniisip niya. At kung paano ang gagawin namin sa lumalaki ko ng tiyan. Sana'y mabigyan niyo ho ako ng payo. Lubos na gumagalang. Madeline. Maraming salamat po, Miss Kay, sa pag-share ng aking storya.